Good morning mga guys. Dito ako ngayon sa Malitong Garden. Samahan niyo ako na ako ay gagawa dito sa Malitong Garden. Yung kailangan malagaan itong purple corn ko kasi masilan. Samahan niyo ako. Vlog ko ngayon ang itong purple corn. Yun yung ganyan mo mamaya. Kita ko? Hindi. Uy, wala. Yan. So, ito ang purple corn na ang original talaga na purple corn galing Lima, Peru. Siguro yung mga turista pag managali wala talaga sila lang pumangit tuloy. Yung mga turista na Chinese, mahilig yan sila mahilig yan sila mag-tour sa ibang lugar. Pumunta sila sa pero pag uwi siguro nagdala ng butil ng mais nito na purple corn. Yan malago na. Ano pa lang ito mga guys? 3 linggo. 3 linggo ito. Pati itong ko, alugbate, buhay na alugbate. Buhay na, alugbate ko. Naputo lang ang alugbate. Naputol ang alugbate. Kailangan kasi ito yung mga puno ng mais kailangan sabi pa sa Bisaya habukan yung yung puno kasi pagdating ng malakas ng hangin hindi siya mabuwal kung yung kanyang puno yung nakatabo ng lupa. Yun purple corn. Ito ay kung titingnan nyo sa mga ang purple corn ay kailangan sa ating katawan kasi antioxidant din daw ito. Kailangan sa ating katawan yung antioxidant. Yung mga lason. Kasi yung pinakain natin, kadamihan ay nag-produce ng lason. Katawan. Yun mga steria. Sasarap yan. Pero may resulta na pala yan. Kaya sa mga bata, huwag dapat kumain ng mga steria na marami.
Kasi, ano yun, yung, ano sa UTI, mga cancer, kaya yung mga bata, hindi pa ngayon na, ano, kasi, mga bata pa. Pero pagdating malaki yan, ano na yan, magkaramdam na yan. Kaya, ito ay kaunting payo lamang sa mga magulang na kailangan ang ating mga anak pangalagaan natin dahil wala man iba na magpagamot sa kanila kung halimbawa magkasakit. Kaya kung gusto nyo na ano, kung may lakas pa kayo, meron kayong bakanting mga lote dyan na walang katiwang lang, na magtanim kayo ng gulay. Tapos, pagkainin niyo yung mga anak nyo, huwag nyo pabayaan dahil pag lumala yung ang karamdaman sa mga kabataan, hanggang lumaki yan sila. Lalo na yung sa ngayon. Karamihan sa mga bata ngayon, napapansin ko hindi na kumakain ng gulay. Lagi ginisa. Ginisa na gulay, fried rice, yung mga ganyan. Hindi na nakakain ng ng gulay. Kaya dito, itatanim ako ng yung kamuti, talbos ng kamuti. Dahil maganda yan sa mga sakit-sakit sa katawan. Yan ang maganda. Mabuti namang sumama yung misis ko. Yung darling ko. Konting linis dito, mga guys. Dati pagdating ng siguro 3 buwan ito, ma-harvest nito mga guys. Pakita ko sa inyo kung ano ang laman nito kasi parang pagtanim ko parang pula lang yung buto na nabili ng kuko. Hindi man purple. Parang violet sana. Hindi. Tingnan na natin pag pag namunga na ito. Yung violet nga. Alagbate ko. Yung alugbati, maganda rin ito sa katawan ng tao. Ito ang okra na libre na pagbili ko ng yung butil ng mais, may libre na 2 butil na okra. Kaya yun, tinanim ko, isa lang nabuhay. Isa lang nabuhay mga guys. Blanco ang iba, patay. Kaya ito, lang ito mga guys. Kasi, kadamihan, yung mga tao na stroke, yung nalagay sa bahay, nakatulog, kain, tulog, kain. Kaya yung kadamihan na stroke eh. Kaya kung gusto mo na hindi nga ma-stroke, kumain ka ng gulay, magtanim ka ng gulay kung wala kayong pera.
Kung may lote kayo bakanting lote kayo sa bahay niyo. Dati, sa rooftop ako nagtatanim ng ng patula. Katabi namin, mga kapitbahay namin, halos nabigyan ko ng patula. Dahil ang dami ng bunga sa rooftop. Ngayon, nilagyan na namin ng rooftop namin ng ng lona. Yan, wala na. Wala nang sa tabi-tabi na lang, may malunggay, may tuba-tuba. Yun na lang. Ngayon dito sa maliit kong garden ito, kung mayroon pa panahon, hindi ako masyado pagod. Palawakin ko pa yan hanggang konti doon. Kasi yung patula, gumagapang yan eh. Karating yan kahit 10 metro, ang layo. Ano yan eh, gumagapang. Kaya ito para naman na hindi tayo ma-stroke. Damihan ng stroke, sa bagay. Hindi mako high blood. Yung tatay ko namatay ng 97. Hindi yan high blood, mga guys. Hindi high blood. Namatay lang talaga siya sa sakit. Hindi naman talaga ang tao na tatagal sa mundong ito, mamatay man talaga. Kailangan lang tayo maging malusog. Dahil kung tayo malusog, hindi masyado tayo pasyente sa ospital. Taong may karamdaman, yan, lagi lang ng kamukmok sa bahay. Pinakiramdaman yung sakit. Hindi ba nyo napapansin? Kung ikaw ay may karamdaman na maglakad-lakad ka, parang hindi mo mapansin yung yung karamdaman mo. Pero kung diyan ka lang sa bahay, mga guys, wala. Maramdaman mo sakit ng ulo, sakit ng tiyan, kasi wala kang ginagawa eh. Kagaya nito. Enjoy na ako dito sa ko kasi yung purple corn ko, kita na yung mga dahon niya. Lumalago na. Kaya siguro mga ilang linggo pa ito. May bulaklak na ito. Bulaklak na ito mga guys. Kaya kailangan sa buhay natin mga guys, huwag tayo mapagod na konting lang, mapagod ka na. Kasi kung hindi mo ikilos yung katawan mo, mas lalo maramdaman mo yung karamdaman. Wala namang tao siguro matanda na walang karamdaman eh. Kasi sabi ng manugang ko na pag matanda na, maraming karamdaman na. Kasi malapit na kunin ni Lord. Pero bakit ka matakot kung kunin tayo ni Lord, di ba? Hindi dapat tayo matakot kasi may hinahanda siya. May hinahanda siya na buhay. Hindi buhay na kagaya dito na nagugutom ka. Yan ang buhay na hindi ka nagugutom, di ba? Yan ang pagganda, yung pangako ng Diyos sa atin na buhay na walang hanggan. Kaya lang may kondisyon. Hindi kanya bibigyan ng buhay na walang hanggan. Pag hindi mo siya tinanggap sa iyong puso, kailangan matanggap mo siya sa ating mga puso para mangkin mo yung buhay na walang hanggan. Dito na lamang mga guys.